pagbabasihan ng ating mensahe sa umagang ito. Sabi po dito sa verse 4, lumapit kayo sa Kanya. Siya ang batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit pinili ng Diyos na mahalaga sa Kanyang paningin. Tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong spiritual bilang mga paring itinalaga para sa Diyos. Mag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na spiritual na kalugod-lugod sa Kanya, alang-alang kay Jesucristo. Ito po ang salita ng Panginoon. Pwede na po kayong maupo. O inyo pong mapapansin ay tinalakay natin nakaraan yung chapter 2, verse 1 to 3. Ngayon po naman ay verse 4 to 5. Actually, hanggang verse 10 po yan. Ito po yung mga pribileyo. Okay? So, dito po ay makikita natin na si Pedro, sa kapag siya'y nagsulat, okay, hindi po siya kagaya ni Paul o ni Pablo. Okay, makikita po natin na hindi po logical, precise, concise, yung sequential kind of mind na meron si Pedro katulad ni Pablo. Okay, kaya paiba-iba po siya. Kaya makita natin si Pedro ay medyo more emotional and a bit more scattered. Medyo pabago-bago kasi meron siyang ipapakitang punto, okay, another point, and then babalik ulit siya sa unang punto niya. So, makikita natin na ganoon po siya ang klase na magsulat. Ngayon, sa ating paksa na makikita natin na may pamagat nga, the believer's privilege. Ano po ba yung mga privilege? Okay? So, dito makikita natin sa ating pag-aaral na ito, okay, para maintindihan nyo, halimbawa, kung kayo ay napunta sa SM, meron tinatawag na SM Advantage, SM, ano yun, Prestige ba yun? No. So, yun yun. Ibig sabihin, merong lugar doon na pwede kayo kung baga napapagod kayo, yung asawa nyo, shopping ng shopping. Ito, magpahinga lang doon at umingi kayo ng kape, o iced tea, magbasa kayo at magandang toilet. Kung kayo naman ay maglalakbay, pupuntang abroad, meron tinatawag na VIP lounge. Alam niyo yung VIP lounge, nakarating na ba kayo noon? Bibihira lang ko yun kasi nga VIP lang. Okay. So, yun yung maraming mga malimit na babiyahe. Okay? Mga first class ang kailang mga sakyan. So, yun po yung mga pribileyo. Ibig sabihin, libre pagkain. Di ba? Pag ano ay 4 hours to 3 hours ka na maghihintay sa airport bago lumipad yung aeroplano mo. So, kakain ka muna. Tama? Okay, maaga ka nga. Puyat ka. So, di ka nagbe-breakfast. So, kapag meron kang pribileyo, nakakapasok ka doon sa tinatawag na VIP lounge. Okay? So, yan po yung ating pag-aaralan ngayon sa ating paksa sa chapter 2 mula sa verse 4 hanggang 10. Ang tema po nito ang tinatawag na spiritual privilege. Okay? At kapag po tayo nagbabasa ng Biblia, ay lagi natin inaaral o tinitingnan kung ano yung mga spiritual duties natin o katungkulan natin na dapat natin gawin. Diba? Meron po doon mga pakiusap sa atin, merong mga inuutos sa atin, at mahalagang bagay. Pero dito sa ating pag-aaral, ay tatalakayin po natin yung tinatawag na privilege. Okay? So, ano po ba yung privilege? Okay? What does it mean to have a privilege? Okay? Yung po ang ating tatalakayin ngayon. At ano nga po ba ang ibig sabihin ng privilege? Ayon po sa dictionary, at sabi, ang privilege is a right, karapatan, at benepisyo enjoyed by a person beyond the advantage of most. Okay? So, meron karong karapatan, mga benepisyo, na higit kaysa sa nakakarami. Diba? Sabi sa inyo, hindi kayo makakapasok basta-basta sa Prestige, sa SM, o kaya makakapasok doon sa VIP lounge na sinasabi doon sa airport, diba? So, may advantage ka sa mga pangkaraniwan. Sabi din po sa Webster, ito po ay pribileyo, tanging karapatan, pabor, o kalayaan. So, wikang Ingles sabi, a special right. Okay? Karapatan, advantage. Okay? Immunity for a particular person, a special benefit o honor. Pag sinabi pong may pribileyo ka, may special na benepisyo ka at karangalan na meron kayo. Okay? So, ito makikita natin privilege po na ito ay para po doon sa mga class
belong to the class, medyo angat sa sosyalidad, hindi ito yung nasa laylayan ng lipunan, okay? Na meron po sila, nag-enjoy sila ng mga special favor. Okay, favor. Kaya makita natin, itong ating tatalakayin ay patungkol at tunay sa mga mananampalataya. Tayo mga mananampalataya ay kabilang sa class, okay, who enjoy a special favor. Kasi we have a rich spiritual privilege dahil sa ating Panginoon. Okay, ngayon, ready na po ba kayo na pag-aralan ito? Okay. Una, bago po tayo mag-aral yan, makita natin sa bilang background ay sa chapter 1, verse 13 hanggang chapter 2, verse 3, di ba? Ay tinutukoy po dyan yung mga tinatawag na spiritual duties. Eh, hayaan nyo na biglang mo kayo ng, background. Una, sa verse 30, sabi, ano yung dapat na duties natin? Ihanda ninyo daw ang inyong mga isipan na dapat kung ano yung dapat yung gawin. So, prepare yung mind nyo. Tapos, pangalawa, sabi, maging mahinahan kayo. Okay? Yan ang mga tungkol. Lubos na umasa sa pagpapalang kakamuhin nyo kapag nahayag na si Jesus. Sa verse 14, sabi po dito, huwag kayo umayon sa masasamang pangnanasa tulad ng ginagawa nyo nung kayo wala pa sa tunay na pagkamnawa. So, yan yung mga tungkulin natin. Sa verse 15, sabi, dapat din kayong magpakabanan. Okay? Yan ang utos sa atin. Kasi, ang tumawag sa atin ay banal. And then, sa verse 70, sabi, mamuhay kayong may takot sa Kanya habang kayo'y nasa mundo. Importante po yung nakatakot tayo sa Diyos. Hindi yung kung ano nila yung malaya ka nga, pero wala ka namang kinakatakutang Diyos. Okay? And then, sa verse, chapter 2, sabi niya, verse 1, sabi, talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan, lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkaingit, at paninirang puri. And then sa verse 2, kagaya ng ating pinag-aralan last time, ay katulad daw ng sanggola, manabig tayo sa dalisay na gatas na spiritual upang lumago tayo sa kaligtasan. So yan po yung mga spiritual duties natin. So para ka ma-enjoy mo yung pribileyo bilang mananampalataya, ay dapat gawin mo yan. Tama? So, ngayon naman, tatalakayin natin ang tinatawag na privilege. Okay? So, dito ay tatalakayin natin yung ano ang hindi ito yung gagawin natin sa Diyos, kundi yung ano yung gagawin ng Diyos sa atin. So, yung una, sa chapter 1, yung mga spiritual duties, ito yung mga inuutos sa atin, mahalaga, commands, exhortation, na basically, ito yung gagawin natin para ma-enjoy natin yung privilege. Ngayon naman, ang ating tatalakayin ay ito yung privilege natin kay Christ. Hindi ito yung gagawin natin sa Diyos, kundi ito yung gagawin ng Diyos sa atin. Okay? So, para maintindihan natin ito, ay nakakita na po ba kayo ng kaleidoscope? Sino nakakita na yan? Okay? Ang kaleidoscope ay makikita po natin, meron pong mga rocks o mga material o plastic na iba-ibang kulay na sa loob. At kapag tinignan nyo po yan, meron po kayong makikitang iba-ibang mga hugis. Di ba? Ang ganda. At kapag inikot nyo pa, may iba na naman. Napansin nyo? So, ganyan po ang ating pag-aaral ngayon. Ipe-present sa atin ni Peter yung mga pribileyo na makikita natin sa Biblia. Habang iniikot-ikot natin ito, yung mga basic na katotohanan, pag inikot mo, mapamangha ka sa ganda ng mga katotohanan na itinutuho ng Panginoon. Okay? So, kaya po sa ating pag-aaral ay makikita natin very emotional to, madamdamin, at napakadakilang portion ng Biblia. Okay? Mga basic ito na truth, pero kapag ni-arrange po, okay, pag iniikot-ikot mo ito, makikita niyo po yung kalwalatian na mayroon tayo bilang mananampalataya kapag tayo'y kabilang sa Panginoon. Okay? So, handa na po ba kayong sumilip at tumingin sa kaleidoscope ng Biblia? At ito po nga makita natin. Ganda po kasi. Umpisa natin sa verse 4. Ang sabi doon, yung praise, yung unang mga katagang na ito, makita natin sabihin, and coming to Him. Okay? Sa wikang Tagalog ay
Sabi dito, the verse 4, lumapit kayo sa Kanya. Okay? At ito po ay napakagandang katotohanan. Bilang mananampalataya, malimit na sinasabi natin, I came to Christ. I came to Him. Okay? Ito po yung exact na expression na nasa isipan ni Pedro. At alam natin na ito ay nagsimula nung tayo'y naligtas. When we come to Christ. When we come in faith. Okay? Nung karoon tayo ng pananampalataya, lumapit tayo sa Panginoon. At maliwanag na nga sinasabi ng Biblia, sabi ni Jesus Christ, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at mabibigat ang lubha sa inyong pasanin. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Dito makita natin na hinahayaan ng Diyos tayo na mahirapan, nabibigitan, para sa ganoon ay humingi tayo ng tulong sa Diyos. Okay? At sabi din ng Biblia, sabi ko dito, sa John 6:35, sinabi ni Jesus, ako ang tinapay na nagbibigay buhay, ang lumapit sa akin ay hindi magugutom kailanman. So, ikaina, nangihina, nandulupay-pay, ito naman nagugutom. Pag gutom ka na, hanap ka ng pagkain, tama? Kasi yung walang sakit, hindi siya pupunta sa doktor, tama po ba? So, ganun ang hinahayaan ng Diyos, yung mga paghihirap, hirap na hirap ka na, kalalapit ka sa Diyos. At ito naman, nagugutom, sabi niya, ang lumapit sa akin ay hindi magugutom kailanman, ang sumasampalataya sa akin ay hindi mauuhaw kailanman, yung uhaw at gutom. Alam niyo, sinasabi ng Biblia, Jesus called men to come to Him. Ang Diyos mismo ang siyang tumatawag sa tao para lumapit sa Kanya. Ang akala natin sa ating sarili, minsan nga walang kusa ang tao na lumapit sa Diyos. Papahintulutan pa ng Diyos na magkasakit siya. So lang siya nakahiga. Wala siya tatawag. Pero pag malakas siya, kaya niya, parang wala sa Kanya ang Diyos. Tama? Kaya yan ang pamamaraan ng Diyos. Pero tingnan niyo, kung makita ninyo, dito natin pupurihin ang Diyos. Akala natin, okay, at makikita natin yan sa ating mga mahal sa buhay, kakilala. Pinapangaralan natin sila, hindi kahit natin sila, pero ayaw. Matigas ang puso nila. Ano dahil na? Kasi kung sa sarili nila, hindi. Pero tingnan niyo, sabi dito, lalapit sa akin ang lahat na ibinigay sa akin ng Ama. At hindi ko itataboy kailanman ang sinumang lumapit sa akin. Ito po yung makikita natin kapag ikaw ay hiniran ng Diyos. Kapag ikaw ay hinipo ng Diyos, lalapit ka. Kung sa sarili natin, hindi kaya. Eto, tandaan niyo po, kapag tayo nangangaral, pag-evangelize, hindi natin kayang hikayatin ng tao. Kahit anak natin niya, asawa natin. Maliman na siya'y hipuin at ibigay ng Ama kay Jesus Christ. Okay? At yan po yung sinasabi din sa verse 44, walang makakalapit sa akin on their own self, malibang akayin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin. Ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Pakita niyan, ito yung makikita natin pribileyo. Hindi lahat ng tao ay lumalapit sa Diyos. Tama? Pangaral ka, yakagin mo. Wala. Even sa Bible, makita natin, naghikayat sa pagiging ayaw. Diba? Sabi, ayaw nila yung mga prominenteng tao. Ang sabi ng may-ari, pumunta sa lasangan, mga pilay, mga beggar. Siyempre, gutom yun, no? Diba? Nangangailangan, kailangan nila. Yun ang pumunta. Kasi yung iba, tingin nila, hindi ko kailangan ng kaligtasan, hindi ko kailangan si Jesus, hindi ko kailangan ng tagapagligtas. Kaya kong iligtas sa sarili ko. Okay? So, I hope makita natin sa ating pag-aaral yung kaligtasan, yung paglapit mo, ay hindi dahil sa iyo. Ibinigay, walang makakalapit sa akin, malibang akayin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin. At kapag lumapit ka kay Jesus Christ, muli kang bubuhayin sa ulit. That's the blessed way. Kaya,
Ito po ang napakaganda na bago mamatay ang isang tao, siya ay nakalapit sa Panginoon at sa ang pangako ng Panginoon, bubuhayin siya sa uling araw. Okay? And then sa verse 65, iduluktong pa niya, iyan ang dahilan, kaya sinabi ko sa inyo, walang makakalapit sa akin, malibang ito'y loopin ng Ama. Kaya mga kapatid, kapag meron po tayong ina-evangelize, humingi tayo ng habag sa Diyos. Panginoon, kahabagan mo ang mahal ko sa buhay. I tried my best, pero hindi kaya. Ikaw lamang ang maabang. At kapag kinilos ng Diyos siya, sila na yung lalapit na lang. Sabi niya, kaya sabi din ng Panginoon, panawagan niya sa ulihan at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus sa nagsalita ng malakas. Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin. Okay. So magkakaroon po sila ng pagkauhaw, pagkagutom, at pag nagkaroon po sila ng ganoon, lalapit talaga po sila sa Diyos. Okay? So dito po makita natin, ang lahat ng ito ay narinig ni Pedro na isinasabi ni Jesus Christ, kaya ito yung kanyang inuulit sa kanyang mga turo. Okay? Kaya kapag tayo lumapit sa Panginoon, kay Christ, tayo ay pumapasok sa the realm o mundo o kaharian ng spiritual privilege. Okay? Mga karapatan, mga benepisyo. Hindi lang sa mundo ng mga spiritual duties o tungkulin natin o dapat natin gawin, kundi makikita po natin yung spiritual na pribileyo na ibinibigay sa atin ng Panginoon. At kapag tayo pumasok sa Panginoon, we enter the spiritual privilege. Tandaan po natin. Okay? At sinasabi nga sa Biblia, in fact, we have been blessed with all the spiritual blessings in Christ. Kapag kayo nakipag-isa kay Kristo, mayroon na po tayong mga spiritual blessing. Ayan po yung sinasabi sa Ephesians chapter 1 verse 3. Purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat, pagpapalang spiritual, yung mga spiritual privilege at makalangit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Okay? Tandaan po natin yung mga spiritual blessing and also heavenly blessing. Okay? So, tandaan po natin, kaya wag po tayong magpadaya sa mga prosperity teachings na dito yung kayamanan, karamihan sa ating success ay tinitingnan natin ang material blessing. Hindi po material blessing ang sinasabi dito, spiritual blessing and heavenly. Kasi ang lahat ng kayamanan dito ay nasisira, di ba? Nabubulok, naiiwan. Tama? So, ang natin yung spiritual blessing. Makikita po nga natin ito. Okay. Kailan nagsimula ito? Initially, makita po natin yung ating paglapit sa Panginoon. Initially, you come to Christ in salvation. Nung ikaw ay nagsisi, nanampalataya sa Panginoon. Okay? Pero tandaan po natin, ang paglapit sa Panginoon ay pinapakita po yung verb na come. Okay? Ang ibig ko sabihin yun, the verb here with its pronoun means to come. Dinagdagan po ng pronoun na to, proposition na to come, ay ang idea po nito ay idea of remaining. Hindi ka lang yung pumunta, halimbawa inibitahan ka, umalis ka kaagad. No, nanatili ka po, you remain or to come with the idea of staying. Nanatili ka. At yan po yung sinasabi ng Panginoon sa John 15 verse 4. Sabi niya, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ng sagana, hindi nananatili sa puno. Diba? Ang sanga na nakahiwalay na sa puno, mamamatay na yan, wala nang bunga. Pero kung nananatili yung bunga, ay yung sanga, magbubunga yun. Hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Aliwanag po yun. So, ang to come means to remain, and also to come means to abide. Sabi niya, ang manatili sa akin ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino man nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakilala man sa Kanya. Okay? So, yan po yung makita natin na maliwanag na sinasabi niya po sa chapter 15 ng John and also sa 1 John chapter 3. Ang ibig sabihin niya yung coming and abiding, coming and remaining. Okay? Ang idea po na ito, yung coming to Him ay ibig sabihin you stay in His presence.
Okay? And also coming to Him to remain. Okay? Manatili po tayo in intimate personal communion. Nakakaroon po tayo ng malalim na ugnayan sa Diyos. Nakikipag-fellowship po tayo at nananatili tayo sa mga ipinag-utos niya. Sumusunod tayo. So, yun po yung ibig sabihin to come. Okay? So, hindi lang yung bumisita ka and then months ka. So, you are not a visitor. Okay? Actually, sabi ng Biblia, kapag lumapit ka sa Panginoon, tinuturing kang adopted son. Son na. Okay? Anak ka na ng Diyos. Mananatili ka na sa presensya ng Diyos. Okay? Sa Greek word na ito, yung come, ay ibig sabihin ay prosek, kumay, ay ito ay ginagamit para of drawing near to God, mapalapit sa Diyos for continuing worship. Lalapit ka sa Diyos para patuloy mo siyang sambahin. Ito po ay ginagamit sa Old Testament, sa Greek. Ang verb po niya ay ibig sabihin ay proselyte. Ang proselyte po, ibig sabihin yung taong nabago ang paniniwala. Ito ay ginagamit ng Biblia para sa mga hintil. Ang hintil po ay outside the covenant. Wala po sila sa tipan. Ang mga hintil, outside of the promise, hindi po nangako ang Diyos sa mga hintil. Sila rin po ay outside God's law. Pero, na-proselyte sila. Nabago sila. Ang kanilang paniniwala. Nakikayat po sila. Kaya yun po ibig sabihin to come. Okay? At sa Hebrew, ang word na ito, sa book of Hebrew, for coming near to God, ay ibig sabihin to remain there, mananatili kayo doon, at anong gagawin nyo? To worship Him. So, ang mga totoong mga mananampalataya, kapag talagang lumapit kayo sa Panginoon, okay, nananatili kayo doon. At hindi lang yung nakaupo ka, hindi sasambahin mo siya. Kaya ang totoong mananampalataya, hindi mo nahihikayati sabi, baka may time ka, sumama ka doon. Kaya ka nga nagbago ng paniniwala, na-convert ka, lumapit ka sa Panginoon, kasi sinakita mo na kinahabagan ka ng Diyos. Hindi lahat ng tao lumalapit sa Diyos. At yung paglapit mo sa Diyos, sasambay mo siya. Hindi para sa sarili mo. We are not here para to pamper o kilitiin ko kayo. Kung ano gusto nyo marinig, kaya kayo narito para sambahin ng Diyos. At makita nyo, you have a privilege. Bakit yung iba, hindi natibat? Bakit yung mga mayaman, hindi nila naintindihan ang kaligtasan? Dapat makita ninyo, hindi dahil sa inyo, hindi dahil sa habang ng Diyos. At dahil doon, you will remain and worship Him. Naintindihan niyo? Mga kapatid, naintindihan niyo po ba yun? This is the reason why you are here, to worship God. Pasalamatan niyo, akala niyo ba na yung paglapit niyo, nanalangin kayo, tumaas kayo ng kamay, akala niyo sa sarili niyo, no? Ang Diyos ang hindi po sa inyo. Kinahabagan kayo ng Diyos. Isang pribileyo. Okay? So makita po natin dito, the spiritual privilege begin when you come to the Lord Jesus Christ. Kung lumapit kayo kay Jesus Christ, at nananatili yun, nasusustain nyo, ibinibigay niya yung mga pribileyo nyo kung nananatili kayo. Okay? So, halimbawa, kagaya sinabi sa inyo, paano nyo ma-enjoy yung prestige ng SM, hindi naman kayo napunta to sa SM. Kung hindi naman kayo nagtatravel, paano nyo ma-enjoy yung libreng pagkain sa VIP lounge. Ganun din, kung hindi ka napunta sa church, sa mong Christian ka, anong benepisyo meron ka? Wala. Okay? So, yan po makita natin na tinutukoy ni Pedro, the full movement, yung pagkilos ng Diyos sa inner life mo, para ikaw ay lumapit sa Diyos. That's where spiritual privilege begins. The more na lumalapit ka sa Panginoon, nakikipag-commune ka, lumalalim ang ugnayan mo sa Panginoon, doon mo makakamit yung pribileyo, mga benepisyo o pabor ng Diyos sa iyo. At ito ang nagiging dahilan kung bakit higit ka sa rest ng mundo. Bakit hindi pinagpapala ang tao? Okay? Bakit maring materially, pero pag namatay sila, kawawa sila mga kapatid. Okay?
Maraming mayayaman, ako napapagod. Araw-araw, dinadasal ng minimisahan. Pagkatapos mismo, dadasal ng ako'y takot na pagod na pamamaraan nila. Kahit marami kang pera, hindi pamamaraan ng Diyos yun para ikaw'y maligtas. Nakakapagod yun. At kung wala kang pera, sino magdadasal sa iyo? Sino magpapamisa sa iyo? Ito niya. Pero dahil sa habag ng Diyos, hindi natin kailangan gawin yun. Ito'y dahil sa Panginoon. That's the privilege, that's the advantage natin. Kahit napakayaman lang materially, financially. Pero meron tayong spiritual blessing. Kaya tayo'y merong pribileyo. Okay? Meron tayong pabor na gumula sa Panginoon. Tayo'y mga pinagpala ng Panginoon. Ano po ba? Okay. So, yun yung word na to come to Him. Pangalawa, tingnan natin, notice, okay? And coming to Him as to a living stone. Makita niyo yung word na a living stone. Okay. Kanino tayo lalapit? Sabi, a living stone. Okay. Ito po yung term na ginagamit sa Old Testament tungkol kay Christ na siya yung bato. Okay. Ang ibig sabihin ng stone sa Greko ay litos. Ito ay ginagamit para saan? Sa stone used for building. Kagaya niya, mga bato. Papatong-patong para magkaroon ng pader o bahay. Okay. Kinukurba ko ito, kinukurb siya. Ito ay mga mahalagang stone. Hindi basta-basta yung iba made of marble. Okay? So, yan po ay talagang tinatabas, tinuhubog para magkaroon ng isang building. Kaya sabi dito, sabi niya, na kayo'y magsilapit sa kanya na isang batong buhay as unto a living stone. Okay? Mapapansin natin na itong living stone, ito ay metaphor. Okay? Pag ibig sabihin ay talinhaga o figure of speech. Okay? And then, pangalawa, hindi lang po siya figure of speech, kundi isa rin siyang paradox. Ano ibig sabihin ng paradox? Ito ay parang kabanintungan. Okay? Parang contradicting. Okay? Yung statement. Bakit? Kasi usually, pag stone, hindi man buhay ang stone, patay yan, diba? Uy, ayaw makita, lumalaki pa siya, hindi. Patay siya. Pero bakit tinawag na living? Kaya magkakontra. Okay? So, yan po makita natin. Pero sinasabi dito, lumapit tayo sa isang living stone. Kaya itong stone na ito ay isang perfect stone at naging cornerstone o panulukan bato ng building. At ito ay kinatatayuan ng malaking church. It is nonetheless the stone by the living stone. Okay? Sino nga ba yung living stone na ito? Sino? Si Jesus Christ. Okay? So, yan po ang makita natin. And then, why ang stone ay buhay? Because, it is Christ. Ang stone na tinutukoy dito ay walang iba kundi sino? Si Kristo. At alam natin, si Kristo ay live because He rose from the dead. Siya po yung nabuhay mula sa mga patay. And also, tinawag po din siyang living stone. He is alive from the dead. Okay? Nabuhay siya mula sa mga patay. At hindi lang yun, He is living relationship with living people. So, sa kanyang muling pagkabuhay, nanatili o nagbibigay siya ng magandang relasyon sa mga buhay na tao. And also, He gives life which He has in Himself to all who believe. So, binibigyan niya ng buhay yung mga taong nananampalataya sa Kanya. Kaya tinawag ko siyang living stone. Okay? Buhay na bato. At iyan po yung sinasabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 4. Sabi niya, ang lahat ay nagsiinom ng isang inuming din ayon sa Espiritu, sapagkat ang nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu ay sumunod sa kanila. At ang batong yaon ay sino? Si Kristo. Ito po yung relasyon, kagaya po ng nangyari sa wilderness, na nagreklamo, di ba? Ang mga Israelita, nag-uuhaw kami. Anong ginawa ng Panginoon? Sige, actually, magsalita ka na sa bato. Ang ginawa ni Moses, pinupok eh. Hindi siya sumunod eh. Okay? So, umagos sa bato ang tubig. Ganon din po makita natin para tayo magkaroon ng buhay, hindi tayo mamatay.
Si Jesus Christ ang spiritual rock. Okay? Siya po yung rock. Rock was Christ. Maliwanag po ba yun? So, yan po makita natin. So, siya po yung perfect, solid rock, building stone on which God can build His church. Okay, di ba? At yan yung sinabi niya kay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, tayo ako ng iglesia. Okay? So, yet, makita natin, hindi siya patay ng stone, kundi ano? A living stone. Kasi, si Jesus Christ nga po yung living stone. Christ is that living stone by virtue. At alam po natin na siya ay nabuhay na muli mula sa mga patay. And having raised from the dead, He is alive forevermore. Yan po ang kaibahan. Si Lazaro po, binuhay. May mga binuhay din mga patay sa Bible, pero namatay ulit sila. Pero si Jesus Christ, nung namatay siya, nabuhay siya magpakilanman. Kaya sinabi ko siya yung pinakapanganay. Never na uli siya namatay. Okay? At malaman natin na sinasabi sa Romans chapter 6, verse 9, death is no more master over him. Okay? At nalaman natin si Kristo na nabuhay na muli sa mga patay ay hindi na mamamatay. Ang kamatayan ay hindi nagahari sa kanya. So walang kapangyarihan na sa kanya. Death has no more dominion over him. Kita niyo? Kaya napakaganda po na talagang kapag may ugnayan tayo sa kaya sinabi niya, I am the resurrection and the life. Okay? Ang sino mo manampalataya sa akin, kahit mamatay physically, ay kanyang bubuhay. Kaya yung kamatayan po sa isang mananampalataya, hindi kalungkutan yan. Kundi siya po ang gate para makasama natin ng Diyos forever. Okay? And then, ang pasabi niya sa 1 Corinthians 15, verse 45, ngayon din naman, nasusulat ang unang tao, si Adan, ay naging kaluluwang buhay. Ang muling Adan ay naging espiritong nagbibigay buhay. So, makita po natin dito, yung unang Adan na nagkasala ay naging living soul. Pero yung last Adam, ang tinutukoy po doon ay walang iba kundi si Jesus Christ. Sabi niya, the last Adam, being Christ, siya po yun, become a life-giving spirit. Nagbibigay po siya ng buhay. Napakaganda po noon. Diba? Kaya yung kamatayan, yung ating kapatid ay may namatay o recently o tayo, dumating man yung yugto ng ating buhay. At tayo mamamatay, hindi natin kinakatakutan niya. Kasi yung ating Diyos, na sinasampalatayan na nagbibigay sa atin ng buhay kahit mamatay ang physical natin katawan, bibigyan niya tayo ng buhay. Okay? So, tanda po natin, hindi lang po siya buhay, kundi nagbibigay ng buhay. And because He lived, because His life, we live. Okay? Dahil siya buhay, binibigyan niya tayong buhay. Okay? At yan po ay makita natin ng tinalakay ni Pedro mismo. Kaya tungkol diyan sabihan, sa chapter 1 verse 3, sabi niya, a living hope, binibigyan niya tayo ng living hope habang pa tayo nabubuhay, binibigyan niya tayo pag-asa. Bakit hope? Kasi hindi pa natin nakikita. Hindi pa natin alam pag namatay tayo yung karanasan sa langit. Hindi pa natin alam. Kaya we are hoping for that. Okay, yung sinasabi ng Biblia na yung ating katawang nabubulok, namamatay, nakaka-cancer, babaguhin niya. At sabi pa nga yung katawang panlupa, yung katawang pangit, ay papalitan ng katawang panglangit. At hindi na pangit. Kaya napaganda nyo, living hope po yun. Kaya, pag-asa ka, sabihin nila, pangit ka, mahina ka na, wala ka ng lakas, we are still hoping na babaguhin. Paano natin makakamit yun? Ang living words. Patuloy tayong magbasa, mag-hunger sa salita ng Diyos para kahit humina yung ating physical na katawan, lumalakas yung ating espiritu. At gaya po ng ating pinag-aralan, a living stone. Okay? Mga nakikita niya. Okay, pansinin natin ito. Ganda po mag-aaral yung pag-aaral ni John Arthur. Kasi nasabi niya, hindi ginamit yung word na not the living stone. Diba? Pag sinabing article na the, sabi niya, Jesus said, I am the way, the truth, the life. Ibig sabihin siya lamang. Wala nang iba. Baliwanag? Hindi naman ibig sabihin ito na makita natin na a living stone, ibig sabihin meron pang iba. Okay? Na stone. Okay? Because sabi dito, but when there is not a Greek definite article the,
it emphasized the quality and the character. The quality and the character ng stone. Okay? The idea here, sabi nga, ay the stone is Christ. Si Christ yun. At ang ine-emphasize yung quality of the stone as being buhay si Christ. Buhay yung stone. Okay? Kaya po, ang sino mang humawa by faith, anyone who receive Christ by faith, ay magkakaroon ng buhay with his own life. Okay? Maliwanag po yan, sabi dito. 1 John chapter 5, verse 11. At ito ang patotoo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa Kanyang anak. Para magkaroon ng buhay na walang hanggan, it is in Christ. Kaya sino humawa, manampalataya kay Christ, bibigyan kayo ng buhay kasi buhay siya. Maliwanag po ba? Yun po ang patukoy ko doon. Okay? And then sa sunod, makita natin dito. So we are talking about Christ as a living. Bakit inihintulit siya sa stone? Diba kagaya sabi sa inyo, ang stone ay literally, patay naman siya. Pero bakit inihintulit si Christ as a living stone? Okay? Ang dahilan po, makita natin, Peter wants us to talk about the Christ. Siya yung pinakapundasyon sa pag-build ng church. And he wants also to explain the Old Testament passage that do that very thing. Okay, kaya bumabalik siya sa Old Testament passage. Maliwanag po, ang ating pribileyo ay nakasalalay saan? Sa living stone. Pero ang masaklap, mga kapatid, bilang mananampalataya, umaasa tayo sa living stone, which is Jesus Christ. Pero ano na po ang naging reaksyon ng tao? Tingnan nyo, ano sabi niya? Lumapit kayo sa Kanya, mga believer nyo. Siya ang batong buhay. Pero ang ginawa ng maraming tao, the common people, itinakwil ng mga tao. Kaya that's a privilege para sa mga mananampalataya. Kayo lumapit, nanampalataya sa living stone, pero in the rest of the people, itinakwil siya. Okay? Gusto ko pong makita natin yung picture. Ano po ba yung cornerstone? Okay? Kung kayo yung nasa construction, okay? Yan po yung cornerstone. Siya po yung nasa corner. Kumbaga, 4 na sulok. Makita niyo yun. Ito, straight, papunta doon. Straight, papunta dito. And also straight, pataas. Pagbaliktot po yan, tabingi. Gaya po yung aming gazebo. Tabingi eh. Kaya nung ilagyan ng tiles, tabingi. Kaya nung ginawa na po ni Jong, iniskwala na po siya. Gaya po ito, eskwalado. Okay? Kapag hindi po eskwalado yan, tabingi na ganyan, may tendency bumaksak po yan. Okay? So yan po yung parang hulog. Kaya makita nyo kapag gagawa ng bahay, may mga PC po yan. O tansi, ini-eskwala po yan. So lalagyan sa bawat corner ng cornerstone. At yun po yung susundan ng mga hollow block. Naliwanag po ba yun? Yun po ang ibig sabihin ng cornerstone. Ano po yung idea po niya? Dumating po ang mga leader ng Israel at gusto nilang mag-participate sa pag-build ng glorious spiritual temple. At tinignan nila yung cornerstone na sinasabi na sa Messiah, na si Jesus Christ na dumating, in-examine nila. Tinignan nila. Pinagsama-sama nila yung mga idea nila, yung mga angulo, okay? Yung measurement, ano yung mga measurement? Eskwala, level, plano, hulog, okay? Na meron sila sa kanilang reliyon. In-assess nila kung tutugma ba si Jesus Christ sa sinasabi ng Old Testament na siya yung magiging Messiah at cornerstone para sa spiritual kingdom of God. At alam niyo po ba nangyari? Nagkukuklud po sila sa kanilang assessment, sa kanilang pananaw, sa kanilang pagtetesting, na makita nila na si Jesus Christ ay hindi adequate. So, anong ginawa nila? They reject Him. Para po sa mga Jewish leader, ang concern natin, He did not pass their calculation. Sa kailang pagsusukat, hindi po masa si Jesus Christ na siyang cornerstone o Messiah. At alam niyo po ba, yung word na rejection ay napapalo po dito sa Greek word, reject Him being examined. In-examine po siya, kagaya makita natin
si Pilato, di ba? In-examine siya. Actually, wala siya makita, hugas kamay siya. Kaya lang, pinaubayan niya saan? Sa mga tao, tama? In-examine ko siya. Reject having been tested. Sinusubok ko siya. Kaya po lang, nakakalungkot, ang pag-reject sa Panginoon ay contemptuous. Okay? Ibig sabihin, mapanghama, mapanglait, mapanggusta. Hindi lang po yung pag-reject sa Kanya, kundi sabihin, venomous, hate, makamandago, sabihin nga natin, poisonous. Diba? Hanggang sa siya nga talagang ipinapatayan at itakso. Tama? So, hindi po na naisip na si Jesus ay po pwedeng cornerstone sa kingdom. Kasi ang tingin nila, foolish man ito. Mahirap lang itong galing sa Nazareth na. Diba? Alam nila na itong si Jesus ang siyang tumaliksa, sumira sa kanilang paniniwala, religious system. Mahina ito. Mababa, humble man. Kaya hindi ito ang tagapagligtas. Actually, nangyari, siya'y itinako sa krus at namatay. Kaya, para sa mga Hudyo at mga religious leader, hindi siya ang God's cornerstone. Hindi siya. Kasi nga, ang paniniwala na, ang Messiah, ipagtatanggol kami sa mga Roman Empire. Politically, okay? Alam natin, hindi man lang yan napalaya ng Israel sa kanilang pagkaalipin. Okay? So, ano nangyari? They rejected him. Tama? Yun po ang istorya. Pero hindi po natatapos noon ang talata. Again, sabi niya, lumapit kayo sa kanya, siya yung batong buhay na itinakwil ng mga tao, mostly the religious leader. Pero ano yung huli? Ngunit pinili ng Diyos na mahalaga sa kanyang paningin. Okay? So, ibig sabihin, okay, he was chosen, pinili siya, he was precious, mahalaga siya sa harapan ng Diyos. Okay? Sa original text po niya, but he was elected. Pinili. He was precious by the sight of God. Sa paningin ng Diyos. Sa paningin ng tao, sa kanilang panukat, baksak si Jesus. Pero sa paningin ng Diyos, okay? So, ibig sabihin, in-examine din siya ng Diyos. And God took out the measurement of His own perfection. God measured Jesus Christ and God said, this is my beloved Son, in whom, well pleased. Nakita niyo po yun? Sa pananaw ng Diyos, sinukat si Jesus at natuwa ang Diyos. Pero sa mga hindi pinili, mga hindi believer, they reject Jesus Christ. Kaya mga kapatid, kung kayo'y nanaunang pananampalataya sa Panginoon, you have the privilege of knowing the true God in the eyes and the measurement na ginamit ng Diyos. Naintindihan niyo mo, mga kapatid. Napakaganda, di ba? Kaya sabi ng Panginoon, this is my beloved Son in whom I am well pleased. Hindi po siya tinapon, hindi siya tumakas. Hindi siya kagaya ni Lucifer na pinaalis sa kalangitan. Kundi siya pinili at sinugo at very precious. He was elect. That's what chose me. Yan pong ibig sabihin, pinili siya. Ngayon po na ating pinag-aralan sa prayer meeting para masapat at mapawi ang galit ng Diyos para pambayad yung atonement para mabayaran ang ating kasalanan, may pipiliin ako na magbabayad nito. Siya ang magre-represent sa Diyos at magre-represent sa tao. At wala siyang napili sa ibang iba, kundi si Jesus Christ na kanyang anak. Kaya ako pinili siya. Kaya sabi niya, he was chosen, pinili. Si Christ, my elect mismo, ang Diyos mismo nagsabi nito. Chosen, ordained by God, precious, etimos, means costly, mamahalin. Ay sabi niya, hindi tayo binili ng mumurahing halaga.
kundi sarili niyang dugo. It means highly prized. It is bira yan. So makita po natin dito, and so God looked at Jesus Christ and said to him, perfect for the cornerstone. Sa lahat ng anggulo, sa lahat ng panunaw, measurement, He is the perfect. Bagamat makikita natin, nireject siya ng maraming tao. Okay? God appeared His perfection. Binuhay siya muli mula sa mga patay and make Him the living stone. Okay? So dito po makikita natin, ipinapakita ng tao yung kailang stupidity, ang kailang pagiging ignorante. Nagmamarunong sila, ni-reject din na si Jesus Christ. Ipinakita na nila, stupido sila. Mangmang sila. Kaya yung mga nagkagawa ng pamamaraan para sila maligtas, katangahan yung kamangmangan yun. Si Jesus lamang ang katanggap-tanggap sa Panginoon. Maniwala po ba mga kapatid? Mayroong isang storya, sinabi ni John MacArthur, sabi niya, may dalawang tao na pumunta po sila sa Louvre Museum sa Paris. Okay? Meron po doong curator, yung curator po ay tagapangalaga po yun, mahilig din siya sa art. At sa dalawang pong bisita, ang sabi ng isa, alam mo, ito yung painting, sabi ng isa, parang hindi naman maganda sa akin yan. Okay? Yung naka-display. At ang sabi ng curator, okay, dear sir, may I interrupt? Okay? Yung painting niyan is not on trial. Wala sa pagsusuri yung painting niya. Maaaring ikaw nasa trial. Okay? Kumbaga, na-assess na po yan ng mundo at yung quality ng painting niya. Ipinapakita mo lang sa iyong pagsasalita na hindi maganda para sa iya, ibig lang sabihin niya, may kahinaan ang pagbukat ng mata mo. Hindi niya? Okay. So, ganoon din po makikita natin ang katotohanan tungkol kay Jesus Christ. Si Jesus po is not on trial. Hindi mo kayang litisin o i-testing si Christ kasi siya yung stone na perfect, but every man who measure is on trial. Tinetesting si Jesus Christ, sila yung nasa pagsusuri to see if his system of measuring is adequate. Okay? So kung yung mga tao na hindi naniniwala na nananampalataya kay Jesus hanggang ngayon, ipinapakita lang nila na stupido. Hindi adequate yung pananaw nila pagsusuri. Okay? So maliwanag po yan na sinasabi, ulitin natin, paspasan na natin, sabi niya, maliwanag na sinasabi ni Jesus Christ, narito ang isang tinig nagmula sa langit at sabi, ito ang sinisita ko anak na siya kong lubos na kinalulutan. Si Jesus Christ, ang anak ng Diyos, beloved Son, in whom I am well pleased. Okay? Kung yung ibang tao hindi natutuwa kay Jesus Christ, ayaw manampalataya kay Jesus Christ, at ayaw maniwala na sapat yung ginawa ni Jesus Christ, at kapag dinagdagan mo yung ginawa ni Jesus Christ, kalapastanganan sa Diyos. Sad to say, marami ganyang reliyon. Sasabihin na si Jesus Christ, ganyan, tapos dadasal sila kay ganitong santo-santo kung saan-saan. Kalapastanganan sa Diyos. Huwag niyo po ba yun? Kaya dapat maging maingat po tayo sa ating mga napapahinga. Hindi po sinabi si Jesus Christ, tapos dadagdagan mo. Kaya sabihin, hindi sapat mo. Samantalang sinasabi ng Diyos, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Yung ginawa niya kasi hindi mo kaya iligtas ang sarili mo. Kaya ang Diyos ay nagsuko ng kanyang anak para bayaran ang kasalanan at natuwa siya doon. At yun siya yung propitiation, pampalubag loob, pampawala ng galit at tuwa ng Diyos. Yung pamamaraan ng religious system, yung pamamaraan ng tao para sila maligtas by their own works, hindi ka tanggap-tanggap. Maliwanag po ba? Kaya sabi ng Panginoon din, hagkan ninyo ang aking anak, kiss the Son. Okay? Ibig sabihin talagang mahal niya ang kanyang anak. And then sabi dito, sa 1 Corinthians 16:22, kung ang sino man ay hindi umiibig sa Panginoon ay maging takwil siya, maranatha. If any man love not the Lord Jesus Christ, let him be anathema. Maranatha. Ibig sabihin, sumpain. Kapag hindi mo iniibig ang Panginoon, kasumpa. Okay?
So, yan po makita natin ang tema ni Peter. God's acceptance of Christ. Kasi nga, kung titingnan natin ang konteksto ng itinakwil nila si Jesus Christ. Ni-reject nila. Tama? At hanggang sa ngayon, people rejecting Christ. Pero ito yung hindi nagbabagong tema. Gustong paksa ni Pedro. At yan po'y makikita natin, mabilisan sa niya. Ngunit ang taong ito, ang tinutukoy niya si Jesus Christ na ipinagkanuno sa inyo no ayon sa pasya ng kaalaman ng Diyos at mula-mula pa ay pinago ninyo at pinapatay sa mga taong masasama. Pinatay. Subalit siya, muling binuhay ng Diyos. If people reject Jesus Christ, pero ang ginawa ng Diyos, binuhay siya. So, accepted siya. Diba? Diba? Pag galit ka, hanggat marit, patay mo yung, diba? Pag, diba, sabi nga kaya sa Bible, ang may galit, pagpatay na rin yun. Tama? Kasi ayaw mo makita. Tama ba? Paggalit ka. Pero dito, si Jesus Christ, hinayaan ng Diyos na mamatay, pero mo siya, pinuhay. At sabi sa Biblia, nasa kanan ng puno. Sabi, natuwa siya sa ginawang paghahandog, pagbabayad. Kasi anong kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Kasabi diyan sa verse 32 to 33, sabi, si Jesus ay muling binuhay ng Diyos. At saksi kami sa lahat ng pangyayari ito. Pinaupo siya sa kanan ng Diyos. Kita niyo? At tinanggap niya mula sa Ama ang pinangakong Espiritu Santo. Ito ang kanyang ibinuo sa amin tulad ng iyong nakita parinig. Maliwanag, di ba? Kapag galit ka, ayaw mong makita. Pero si Jesus Christ, hinayaan ng Diyos na mamatay at sabi, pinaupo. Nakasama niya sa trono. Natuwa siya. Ito yung pamamaraan para mabayan ang iyong kasalanan at ang aking kasalanan. That's atonement. Okay? And then sa chapter 4 ng verse 11, 12, sabi si Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, kay mga religious leaders, ang siyang naging batong panulukan. Siya yung cornerstone na nireject nyo, i-measure nyo. Para sa pananaw nyo, hindi tama o hindi papasa si Jesus Christ. Pero sinasabi ni Pedro, itong batong itinakwil nyo ay naging batong panulukan. At sabi sa verse 12, sabi niya, sa kanya lamang exclusively matatagpuan ng kaligtasan, hindi sarili nyo. Sapagkat walang ibang pangalan ng sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Kaya kung sino mang relihiyon o organisasyon na nagsasabi sila na ang kaligtasan, sumpain natin yan. Yan ang sinasabi ni Pablo, kung mayroong mga sa inyo na ibang ebanghelyo, pamamaraan ng kaligtasan, sumpain. Maliwanag po ba? And then sa chapter 5, kaya sabi sa inyo, sa verse 30 to 31, ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo nang siya'y ipaso sa krus. Inakyat siya ng Diyos sa kanan bilang tagapanguna, tagapagligtas, upang bigyan ang mga Israelita ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa kasalanan at nang sa gayon ay makamit sila ng kapatawaran. And then sa chapter 5, verse 39 to 40, saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Siya ay pinatay nila, siya ay pinako nila sa krus, ngunit siya, muling binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. At hinayaan niyang makita ng mga tao. This is true. Kasi pinamalita din ng mga pare, inako lang, hindi nabuhay. Ito niyan. So, maliwanag po dito na paborito po ito ni Pedro. Ito po yung lagi niyang tema na sinasabi niya, you rejected Him. Itinakwil niyo siya. Pero God appeared Him. Okay? Pinagtibay. Totoo. He is chose. Pinili siya. Siya ay very precious. Mahalaga siya. Okay? Kaya sana makita niyo po mga kapatid, yung napakagandang pribileyo na mapabilang tayo
sa mga pinili ng Diyos, sa mga lumapit sa Diyos, at kinahabagan niya. Dahil hindi natin ni-reject si Jesus Christ. Diba na? Kasi sa ngayon, makita natin, ang tao patuloy na disapprove and men disallow and they still do today. Yan po ang ginagawa ng iba. Hindi na aprobado, pinababulaanan lang tungkol kay Jesus, hindi na pumapayag sa kanyang sinasabi. Okay? Kaya makita natin dito ano nangyari noon. Nung hinarap si Jesus kay Pilato, at nung time na yun ay pwede siyang magpalaya ng isang prisoner. Hinarap nila si Jesus Christ at si Barabbas. Ano nangyari? Sino pinili ng tao? Ha? Si Barabbas. Ano sabi nila? What did they say? Ipako si Jesus sa krus at ibigay si Barabbas. So, mga kapatid, hanggang noon, hanggang ngayon, very corrupt ang mind ng mga tao. Patuloy nilang hinahamak si Jesus. Okay? Hanggang sa noong araw ay pinako siya sa krus. Tinalo at pinatay. Sana mga kapatid ay huwag tayong matulad sa mga taong iyon na nire-reject si Christ noon hanggang ngayon. Dapat nakita natin, but it is to that very living stone, nakita natin, dahil doon sa batong buhay na yun, that we come to receive the spiritual. Nagmat pinatay siya, nireject siya ng tao. Siya binuhay na muli ng Panginoon. At dahil doon, ang mananampalataya ay merong spiritual na privilege o benepisyo. Tayo pinabura ng Diyos. At iyon ay nanggaling when we come to Christ. And what is this privilege? At ano yung unang privilege natin? Spiritual privilege we have is this union with our Lord. Okay. Sana'y ngayong bagay talagang na-update yung heart ninyo. Materially o financially, statusly sa mundo na ito ay maaaring hindi tayo member ng mga alta sosyedad. Pero sa harapan ng Panginoon, tayo nakabilang sa Kanya. At yun ang makalaga. Kung dumating mo yung time, tayo mamatay, sigurado tayo pupunta sa langit. Hindi kagaya ng mga iba, dasal ng dasal, pamisa ng pamisa, araw-araw, hindi naman sigurado kung saan pupunta. Kaya nga sila araw-araw dasal ng dasal. Diba? Nakakapagod po yung mga kapatid. Kaya sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Pang napapagod at bibigas ng butuhan. At kayo aking pagpapay. Kaya kayo na. Salamat o Panginoon sa mga katotohanan ito na dahil sa iyong Espiritu, binigyan mo kami ng linaw at binigyan mo kami ng mga spiritual privilege, Lord. At maraming tao noon, mga spiritual leader pa sila, namumuno, Panginoon, sa simbahan. Pero hindi kanila nakita na isang living stone and the cornerstone. And we thank you, Lord, for your grace. We thank you for your Holy Spirit. We thank you for your word na pinalinaw mo ito sa amin. Na bagamat, Panginoon, hindi kami materially, financially, o statusly ay angat dito sa mundo na ito. Pero may pinangako ka mga spiritual blessing. Hindi dito, kundi sa kalangitan. At yung aming pakikipag-isa sa iyo. Lord, sa mga katotohanan ito, ituruan mo kami na lalo kaming manatili, mag-stay sa iyong presensya. At sa aming pag-i-stay ay lalo ka namin i-worship. Patuloy ka namin sambahin, ibigay ang aming buhay. Sapagkat ikaw ang nagbago ng aming mga pananaw. Hindi kami madi-discourage anuman ang mangyari sa aming kapaligiran.
Magunaw man ang mundo, magkaroon man ng mga maraming taong namamatay sa aming paligid. Kami magtitiwala sa iyo, Panginoon. Labanan ikaw ang Diyos na nakabag at nagbibigay sa amin ng kaligtasan at ng buhay na wala hanggan. Ito po ang aming dalangin. Salamat sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. At amen. Kurin natin ang Panginoon.